Magandang hapon po sa ating pong lahat, maging sa lahat po na naaabot ng streaming na ito. Sa ngalan po ng bumubuo o Vision Keeper po ng School of the Church Builder, Pastor Wilbert Butial and Ninang Hasmin. Okay. Salamat po sa pagkakataong muli ako po'y makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon na siya pong pagkain ng ating pong kaluluwa. At ang aking pong tatalakayin sa inyo, ibabahagi po sa inyo is knowing the presence of God. At bago po tayo mag-umpisa at magpatuloy sa ating pong gawain o magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, kami po'y muli nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po sa grasya niyo, Panginoon, sa mercy niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa hapong ito, patuloy, O Diyos, na ang dalangin po namin yung biyaya mo, Panginoon, upang palawakin ang aming pong kaalaman, palawakin ang aming pong kapasidad, maging sa aming pong pangunawa sa iyo pong mga salita sa hapong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na Lord, sa lahat po na naaabot ng streaming ito, na Lord, sa bawat salita mo, Panginoon, na kanila pong maririnig ay patuloy na, Lord God, mag-ugat sa kanila pong puso, tumubo, Panginoon, at lumago, O Diyos. At dalangin po namin na ang presensya mo ay manatili, Panginoon, sa aming pong buhay, Lord, saan man ang naroroon ang aking pong mga nakikinig na ito, Panginoon, ay patuloy na, Lord, ikaw ang siyang manguna at ang presensya mo, Panginoon, at banal mong Espiritu ay, Lord, patuloy na manahan sa kanila pong buhay at manatili, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, maging sa aming pong patuloy na pakikinig, Panginoon, maging sa technical audios na siyang nag-aayos ng aming pong streaming. Dalangin po namin na, Lord, wala pong aberya, wala pong anumang mga bagay, Panginoon, na pwedeng maka-interrupt, Panginoon, sa salita mo. Sa iyo namin po ipinagkakatiwala na patuloy na ikaw ang siyang manguna. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kaluwalhatian at kapurihan, Panginoon, pasasalamat na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay? So, ang aking po tatalakayin muli sa inyo ay knowing the power of God's presence. Mahalaga po ito sa buhay po natin, yung presensya po ng Panginoon. Sabi po dun sa screen, makikita po niyo sa screen, it is impossible to operate in the supernatural without a divine presence of God. So, mahirap po mag-operate kahit na ano pong gawin po natin kung wala po yung presensya ng Panginoon sa ating pong buhay, yung bang walang gabay ng Panginoon o presensya ng Panginoon kung tayo po ay papasok dun sa tinatawag na supernatural. Pag sinabing supernatural, it's beyond our capacity, it's beyond our physical strength, yung thinking po natin. So, hindi po tayo makakagawa o makakagalaw without the presence of God. Kasi siya lang po yung pwedeng tumulong po sa atin para tayo po ay makapag-operate doon sa tinatawag na supernatural. Okay? So, tayo po ay magbabasa ng scripture. Sabi po diyan, in the book of Matthew chapter 6, verses 9 to 13, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Dito pa lang po, tinuturuan pa tayo ni Jesus kung paano po manatili, kung paano natin pababain po yung presensya ng ating pong Amang nasa langit.
Kaya po tayo tinuturuan kung paano manalangin. And that is the way na makipag-communicate po tayo sa Panginoon. Kasi yung wala pong mabibuild na divine connection, divine connection without a divine communication. So, si Jesus, tinuruan po tayo kung paano tayo mag-connect. And He is our pattern on how to connect in His Father. Okay? Sabi po dyan si screen, the presence of God has a capacity to bring about heavenly vision and revelations that will bring about effective performance in His kingdom. So, sabi dyan, the presence of God has a capacity to bring out a heavenly vision. Alam niyo, pagka tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, lalo na yung meditation, at the same time, yung prayer po natin talagang nasa puso po natin talaga yan, kung on how to connect any divine connection. Yung vision, there are visions na darating, yung bang visions and revelations. Pag sinabi pong revelations, these are the fresh word ng Panginoon para tayo po ay magiging epektibo. Kasi sa bawat pagkilos po ng Panginoon, bagong pagkilos, kailangan po natin yung tinatawag na visions and revelations. So, pag ang Diyos ay nagsalita, it's about our advantage sa mga darating na mga araw. At saka, at the same time, magiging effective po kasi pagka mga fresh word po ang ating pong naririnig. At ang fresh word na ito nabibuild sa ating pong buhay. Magiging epektibo po tayo at magiging yung performance po natin maganda. Very attractive po yung lahat ng ating pong gagawin. Performance in His kingdom. Tayo po ay mga kingdom workers of God. So, kailangan po natin, pag ikaw ay kingdom workers ng Diyos is lahat ng tatanggapin mo is very fresh. Lahat ng mga pakitain na makikita mo is makakatulong po sa buhay mo o buhay po natin kung lahat ng makikita natin pagdating doon sa paghahari ng Panginoon is lahat na makikita true visions, dreams, and revelation, maging sa mga naririnig nating mga revelation na tatanggap nating fresh word. It will make us effective in our performance. Attractive din po yung ating pong gagawin. Okay, sabi din ulit sa screen that the presence of God has a capacity to bring out divine restoration of all the enemy has stolen, killed, or destroyed. Sa panahon po na tayo po ay wala sa Panginoon, nung tayo po ay tumalikod sa Diyos, baga yung presensya po ng Panginoon sa buhay po natin, baga nawala po tayo dun sa presensya ng Panginoon. Dumating po sa point na ang buhay po natin ay hindi maganda. Yung outcome ng ating pong pamumuhay, maging ang ating pong trabaho, maging ang ating pong kaisipan ay hindi po maganda sa panahon na nung tayo po ay tumalikod sa Panginoon. At nung ang panahon na tayo po ay muli tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas po natin, God restore everything. Yung buhay po natin dati nung hindi po natin kilala pa ang Diyos, tumalikod tayo sa Diyos is maiksi lang siya, limited kumbaga. Ang buhay po natin limited. Lahat, all are temporary sa buhay po natin. Pero sa panahon na ating pong nakilala muli at bumalik tayo sa presensya ng Panginoon, the Lord is yung bang nire-restore yung mga bagay na muli nawala po natin, yung kalakasan, yung ating pong yung dapat maranasan po natin sa panahon na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Yung mga bagay na nawala po natin nung tayo tumalikod sa Diyos, ire-restore po yun ng Panginoon. Maging sa mga nasira na relasyon, babaguhin po ng Diyos, ire-restore po ng Diyos yan at ibabalik po dun sa dating
original na pagkakagawa. Okay, sabi din ulit sa screen, when Adam and Eve out of the garden of God means they are out of God's presence. Kung nung sila po ay nawala sa presensya ng Panginoon, kung titingnan po natin yung buhay nila, nagiging mahirap. Bagaman ang pinagagawa ng Panginoon ay magtrabaho dun sa, ang trabaho niya is to manage, ang trabaho nila Adan at saka Eva is i-manage, to have dominion over all the fish, and everything na nilalang po ng Panginoon ay yun po yung gagawin at tatrabahuin nila, i-manage po nila. Kaya lang sa panahon na sila po'y nagkasala, sila po'y umalis doon sa Garden of Eden. Actually, yung pagod at sa kahirap, hindi po nila nararanasan. Kasi, if you are in God's presence, kung ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, alam mo, wala kang mararanasan na pagod kasi pag sinabi nating presensya, it's heaven. Kumbaga, kung sa langit nga, walang kapaguran eh. Wala kang mararanasan na pagod, wala kang mararanasan na sakit, wala kang may mararanasang hirap because God will restore your, inire-restore ng Panginoon lahat ng lakas po natin. Kaya lang dumating sa point na si Abraham at saka si Eva ay pinalayas dun sa Garden of Eden. Doon sa part na kung saan nararanasan nila yung talagang presensya ng Panginoon, nag-meet sila ng Panginoon, yung relationship hindi napuputol, yung communication wala ding putol. There are honorable communication and honorable relationship na nabibuild po doon sa lugar na yun. At the same time, nare-restore yung buhay. At the same time, tumatagal yung buhay. Kasi ang talagang original na pagkakagawa ng Diyos sa atin ay mabuhay tayo hanggat ang Diyos po ay nabubuhay. Okay? So, manatili po tayo dun sa presensya ng Panginoon. So, wag po tayong aalis, wag po tayong tatalikod. Kasi meron pong kapangyarihan ang pwedeng ibigay po ng presensya ng Panginoon. Sabi ko nga, ang presensya ng Panginoon ay langit para sa buhay po natin. Okay? Sabi niya ulit dyan, in the kingdom pattern for prayer, Jesus taught us to pray the way He approached God, His Father. Okay? Ang pattern po natin on how to reconnect, ang pattern po natin how to build a relationship, how to approach His Father is ito tinuro po ni Jesus in the book of Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Ang sabi niya dito, in the book of Matthew chapter 6 verse 9 to 10. This then is how you should pray. Okay. Si Jesus po nagturo nito. Yung line of communication, kasi yan yung magbibuild dun sa relationship eh. Yung linya ng komunikasyon. Kung anybody na kahit kakilala mo kung hindi naman kayo nag-uusap, kakilala mo lang siya, kilala mo yung pangalan, kilala mo yung pamilya. At the same time, kung wala kayong tamang komunikasyon, wala kayong yung bang magandang komunikasyon, kahit araw-araw po kayo nagkikita, kung wala pong pag-uusap, wala pong mabibuild na relasyon o hindi po titibay yung relasyon. Okay, pero tayo po tinuruan ng Panginoon on how to build a relationship with God and how to bring His presence from heaven to earth. Yung presensya ng Panginoon ay bababa dito sa ibabaw ng lupa. Alam niyo, pag ang isang tao nag-build po yung relationship, magbubukas po siya ng kanyang puso. Ano man yung mga nasa sa loobin niya ay pwede mong malaman. So, communication is very, very important. So, paano mo naman malalaman, paano naman yung presensya niya ay laging narito. So, huwag pong hayaan na yung linya po ng komunikasyon ay maputol. Gaya po ng sinasabi ni Jesus, sabi po yun, gaya ng ginagawa po ni Jesus.
huwag pong hayaan na yung linya ng communication. Ganito dapat tayo makipag-communicate. This then how you pray. So, sinabi niya rin dito, pagka ikaw ay tumawag, ganito ang gagawin mo. Ganito ang sasabihin mo. Ama kong nasa langit o our Father in heaven. So, honor Him as your Father and worship Him. Worship His holy name. Yung pangalan niya talagang irerespeto mo na rin. Okay? So, your kingdom come. Yung paghahari niya talagang dapat pababain mo. Ay hayaan mo. Pagka sa isang tao, inanyayahan mo is allow Him to operate in your life. Allow Him to speak in your life. If you truly na talagang in-invite mo siya to become your Lord and Savior, even maging ang kanya pong kaharian, principles ay ating pong susundin. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay, our Father and His kingdom is not far from us. He is with us. He dwell in us. Okay. Ang Diyos po ay hindi po malayo sa atin. Okay? Ang gagawin lang po natin is, ang sabi niya doon, seek ye first the kingdom. And the second na sasabihin niya is, and His righteousness. Righteousness is very important din sa buhay po ng isang mananampalataya. Kasi hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos without righteousness and yung pag-honor din sa Kanya, respeto din. Mahirap lumapit. Kaya lang kung talagang yung all your conscience, your spirit, and your soul is talagang naghahanap. Parang bang yung uhaw ka dun sa Kanya pong presensya. Parang yung isang anak na talagang uhaw sa ama o uhaw sa nanay. Talagang yung hanapin mo. Okay, ganito po si Jesus. Kung tinuruan po tayo kung paano hanapin at paano pababain yung presensya ng Panginoon. Our Father and His kingdom is not far from us. He is with us. He dwell in us. So, sabi ko nga, hindi po siya malayo. Nasa atin po si Kristo. Okay, in the book of Matthew chapter 18 verse 20, wherefore, where 2 or 3 gathered in my name, there am I with them. Okay. Ang sabi niya, 2 or 3 gathered in my name. Kung dyan pa lang sa 2 o 3 na nagkakatipon-tipon at nag-uusap-usap patungkol sa Diyos, nag-uusap-usap doon sa paghahari ng Panginoon. Hallelujah. Hindi po siya malayo kundi nasa atin. Ang kagandahan nung tinanggap nga rin po natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, siya'y nasa atin na. Siya na yung nasa trono at nakaupo sa trono niya. Alam po natin na ang ating pong katawan ay templo ng Panginoon. Dito po siya naka-enthroned. Dito po siya nakatira sa buhay po natin. So alam nyo sa aking pong, ito po sa sarili ko pong unawa ha. Kung ang Diyos ay nasa atin, kung ang Diyos ay nasa akin, at kung ang Kanya pong banal na Espiritu ay nasa akin at nananahan sa akin, ang Diyos ay nananahan din sa akin. So, ano pa bang hinihintay ko na second coming? If ngayon pa lang nararanasan ko na nung tinanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, that second coming is na-experience, ngayon pa lang na-experience na natin. He is operating in our life. He is a God. His kingdom. Yung sabi nga dito is, this then how you pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At siya yung nag-govern sa ating pong buhay. Kung hinahayaan po natin na siya mag-govern sa ating pong buhay, at siya po yung nananahan sa ating buhay, then, anong second coming pa ang ating pong hinihintay?
Let us enjoy our life in this place. Let us enjoy our life on earth. Let us enjoy the life that God gave us. Okay? Let us enjoy because God is with us. If it is true, talagang makita dapat yung manifestation ng Diyos sa ating pong buhay na kung saan nananahan po sa atin. So, sabi nga po, ang langit po ay payapa, walang kapaguran, walang takot, hindi ka natatakot na mamatay, hindi ka, bagaman physical, meron kang nararamdaman, pero ang nagmo-motivate at nagpapalakas sa iyo is God's presence and God's word, and He is there to empower yung buhay po natin. So, pagka sinabi nating langit, it is the presence of God. Kung nasaan po ang Diyos, naroon po ang langit. At anong meron sa langit? Diba? Kapayapaan, at joy, gladness, and everything. Wala kang pagod na mararanasan. Kaya nung panahon po na una nating nakilala po ang Panginoon, maging sa mga testimonies po ng mga iba, nung unang nakilala ang Diyos, diba? Nung pag nakikinig ng salita ng Diyos, parang hindi sila nagsasawa. Pagdating sa mga ministries, parang hindi sila napapagod. Walang kapaguran kasi they feel the presence, yung presensya ng Panginoon. Kaya lang nung nagiging familiar na habang tumatagal, parang nagkakaroon ng pagkasawa. Yung bang minsan pinadama ng Panginoon eh. Kaya sabi niya, yung una mong pagmamahal, yung hinahanap ng Panginoon. And that kind of love will empower you. Yung bang hindi ka napapagod. Yung parang hindi ka napapagod. At the same time, para kang laging uhaw sa salita ng Panginoon. And that is a indication, is the presence of God. Ipinaranas din ng Panginoon, pinararanas ng Panginoon paano mabuhay sa langit. And the same time, ganyan din sa Garden of Eden, di ba? Ang laki ng trabaho nila Adan at saka Eva. Pero bakit ito nagagawa ni Adan at saka Eva, yung trabaho nila? It's because of the presence of God is empower them. Yung bang kumikilos talaga yung presensya ng Panginoon. Doon sa lugar na kung saan naroon they are in the area of their influence. Okay? So, what is second coming in our life? Tayo as a believer, tayo na dapat yung nakakaranas nito. Kauna-unahang nakakaranas ng langit dito sa ibabaw ng lupa. Kauna-unahang tumatanggap ng mga fresh revelation, fresh word. Kasi ang Diyos ay nasa atin. He is in us. The key, yung mga susi ng Panginoon patungkol sa kaharian niya, nasa atin na rin. Inihanda na ng Panginoon, binigay na ng Diyos. Let us discover those kind of doors of heaven. Saan ba ginagamit yung key? Saan parte? Saan lugar? Saan pintuan? So, ang Diyos ay hindi siya madamot, sabi niya. Hindi po siya madamot, hindi yung bang madaling magalit. Kundi, sabi doon, mabanayad din magalit. Okay? So, bagaman marami tayong pagkakamali, marami tayong nagagawang kasalanan, pero hindi siya basta-basta nagagalit. Okay? So, His presence is a very, very important po sa buhay po natin. Panatilihin po natin yung word ng Panginoon sa buhay po natin. Panatilihin po natin yung presensya, the line of communication. Yun po yung magpapatibay po sa ating buhay. Yun yung kapangyarihan ng kanya pong presensya. Jesus led us to know the Father intimately. He came to reveal and explain the Father to us so that we can know the power of His presence in our daily life. Ang maganda dito, ang sabi po dun sa Joshua, I think in the book of Joshua chapter 1 verse 8, do not depart this word, the law of the Lord, in your mouth. Meditate it day and night. So yung pag sinabing meditate it day and night, yung pag-unawa, hindi lang po pagbabasa doon sa kanya pong mga salita, kundi
unawain natin yung salita ng Panginoon. Kasi pagka naunawaan natin ang gusto, lilinaw po kung saan ba tayo dadalhin ng Panginoon. This then, ang sabi niya, the book of Matthew chapter 6 verse 9 to 10, ang sabi niya, this then how you pray, how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Jesus not only teach us but lead us to know His Father intimately. Kaya sabi ko, mahalaga po yung meditation at saka yung communication sa Diyos. Communication at the same time, meditation of His Word. Mahalaga po yon. It can build our relationship in the Spirit, relationship in our brothers, na kung saan kasama po nating naglilingkod sa Diyos. Yung communication, maging sa mga kapatid po natin, yung communication ay hindi po dapat napapabayaan. So, si Jesus, ito yung turo niya sa atin. Ang sabi niya, yung pag-i-invite sa Panginoon, your kingdom come, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Yung hindi ikaw ang nasusunod. Pag siya po'y inimbitahan mo, tinawag mo, hindi ikaw yung masusunod, kundi pagka siya'y tinawag mo sa buhay mo, o inimbitahan mo at siya'y maghari sa buhay mo, hindi na ikaw yung masusunod, kundi siya na po yung masusunod. He will govern your life. The word that we receive will govern our life. Alam mo, sabi ko nga, dito pa lang mararanasan po natin yung langit dito sa ibabaw ng lupa. Yung mabuhay doon sa kaharian ng Panginoon, mararanasan po natin dito sa ibabaw ng lupa. Hindi pa man tayo namamatay physically. Pero ngayon pa lang nararanasan natin yung buhay makalangit. Okay? So, Jesus is the pattern and He set the standard to know His Father. Okay, sa buhay po o sa buong pamilya, kung titingnan po natin, kung pag-aralan po natin, sa bawat pamilya po mayroong kanya-kanyang standard sa loob ng bahay. Whether it is in a time, yung pag-uwi ng bahay, anong batas sa loob ng bahay, lahat po tayo may kanya-kanyang standard. Pero sa Diyos, meron din po siyang sariling standard na hindi po siya ang mag-a-adjust, kundi tayo po ang mag-a-adjust because He is the head of the church. He is the head of the family. Okay? Jesus is the pattern. Si Jesus po ang pattern po natin. He sets standard to know the Father. Okay? So sabi niya po dun sa John chapter 14 verses 6 to 7, Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So, sinasabi ng Diyos is, merong standard. Bago mo makilala ang Diyos Ama ay makikilala mo muna yung anak. At siya yung magtatakda ng iyo pong patutunguhan. Magtatakda kung magsasabi ka. Ano bang standard sa loob ng bahay? Magsasabi. Ay sabi niya doon sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 6 verse 9 to 10, this then how you pray. Our Father. Kilalanin mo siya bilang isang Diyos, bilang isang Ama. Hindi lang as in a visitor o hindi lang po siya kaibigan, but He is your Father. Okay? So John chapter 1 verse 14, ang sabi niya, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and the only who came from the Father, full of grace and truth. Puno siya ng grasya at katotohanan. Okay. Maganda po na ang naglilid sa iyo ay yung bang meron pong daladalang katotohanan.
Mahirap po yung samahan yung naglilid sa'yo na dala-dala ay kasinungalingan. Kahihiyan po yung papupuntahan. Pero yung tao na yung ba maglilid sa'yo ay dala ang katotohanan with glory and with truth in his heart, with grace. Masarap pong samahan at masarap pong sabayan. Okay. Sabi dyan po sa John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, but God the one and only who is at the Father's side has made Him known. No one has ever seen God. Mahirap kasi pagkatiwalaan at mahirap sundan yung isang leader na hindi mo pa nakikita. Sabi niya pa dito, but God the one and only who is at the Father's side has made Him known. Kaya lang, meron pong ipinapakilala si Jesus. Kasi sabi dun sa John, balikan po natin yung John chapter 1 verse 14. The Word became flesh. If we receive Christ as our Lord and Savior, and then if we continue to listen unto Him, so the Word that we receive ay yung bang kinukonsume yung ating pong pagkatao. And that Word, habang po ang salitang ito ay nag-uugat, lumalago sa ating pong buhay, habang binibuild po natin, ginagawa po natin, He is indwelling, at sabi doon, and it will become flesh. Parang ganito, kapag kayo po ay isang farmer, tumanggap po kayo ng butil o binhi. Yung binhi na yon ay itinanim. Kapag itinanim mo yan, magiging puno siya. So, hindi siya mananatiling butil o hindi siya mananatiling binhi, kundi meron pong pagbabago pag yan po ay dumapo sa lupa o nahulog sa lupa. Pag ito po'y nahulog sa lupa o nag-ugat at habang ito po'y nadidiligan, ito po ay lumalago. The same principle pagdating po sa buhay po natin. Yung sinasabi po doon John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. The Word is the seed of God. And kung yung Word ng Diyos ay nanahan sa ating pong buhay at hinayaan natin na ito po ay tumubo, mag-manifest sa buhay po natin, at ito'y nakikita sa buhay po natin, yun na po yung sinasabing manifestation at the same time. It will become flesh. Naging laman. O baga yung salita ng Panginoon, hindi lang siya word. Or yung salita ng Diyos, hindi lang siya binhi. Kasi nagiging parte na ng iyo pong buhay. Ito'y nag-ugat, nakakabit na po sa ating pong buhay. Nag-ugat na po siya. Kasi may participation ang lupa dun sa... Yung lupa ay mayroon pong participation dun sa binhi. Ang participation niya ay tanggapin, at the same time, hayaan na yung butil ay lumago. So the same in the Word, the same dun po sa salita ng Panginoon. The Word must become flesh in your life. Yung salita ng Diyos ay magiging buhay po natin. Magiging kalakasan po natin. Okay? And that word is God's presence. In the book of Matthew chapter 9 verse 6 verse 9, pray then in this way. Ganito dapat kayong manalangin. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Okay. The next, the power of knowing Him deeply bring strength and favor. Kapag lalo natin pong nakikilala ang Panginoon, lalo po nating nalalaman na kung anong meron doon sa kanya pong puso. Nakaka-captured kung ano po yung nasa kanyang puso. Yung pabor na hinahanap po natin ay magiging magaan, magiging maluwag po. Na, kumbaga, hindi mabigat. Yung bang hindi tayo hirap maghanap, kundi mabilis na lamang. Kasi God will
the Holy Spirit will guide us kung paano gagawin, anong materials and everything. And sabi din ulit sa screen, knowing Him will allow a deep working relationship with Him here on earth. Okay. Gaya po ng isang lalaki at babae, bago po yan nag-asawa ay nagkakaroon muna ng masinsinang pagkakakilanlan. Yung bang knowing each other. Yung iba umaabot ng 1 year, 2 years, 3 years, and then habang nagkakapalagayan po ng loob because they meet each other, merong pong date, communication, yung line of communication nila, kahit malayo ang bawat sa, meron tumatawag, nagtatawagan, nag-chat. Iyon po yung magpapatibay dun sa kanila pong relasyon. Ganon din po tayo sa Panginoon. Minsan, sa isang linggo nga minsan lang po tayo nagpupunta sa church. Yung iba, 2, 3, dahil sa Bible study, prayer meeting, and everything. Ano mga programs o mga gawain po sa church. So, doon po napapatibay yung relasyon because of communication. Deep, yung hinahanap natin na deep relationship. So, nagmumula lagi yan sa pakikipag-usap, pakikipag-sharing, sharing each other about experiences on how they live in God's presence. Okay, the book of Daniel chapter 11 verse 32, sabi niya, by smooth word he will turn into godliness those who act wickedly toward the covenant, but the people who know their God will display strength and take action. Again, dito po lumalabas o dito po pumapasok yung John 1:14, and the Word became flesh. But the people who know their God will display strength and take action. So lahat po ng ating pong naririnig, hindi lang po siya display. Kasi yung salita po ng Panginoon na ating pong naririnig, lalo na kung nabibuild sa ating buhay, nag-uugat o tumutubo sa ating pong buhay, nag-uugat, lumalago, doon makikita how a person act. Attractive po lahat yung kanyang gagawin. Attractive po yung trabaho niya. Lahat ng galaw niya, very attractive. Okay, so sa bawat isa po sa atin, tiyakin po natin that everything that we display, every time we speak, tiyakin po natin na talagang meron pong gabay ang banal na Espiritu. Lalo na kung galing talaga sa puso yan. Tiyakin po natin na, again, meron pong patnubay ang banal na Espiritu. Okay. And next, the power of knowing is the power of the Spirit. It is an inner revelation and assurance that settles deep within us, giving us inner strength and peace. And next, our soul must be anchored in the Spirit, and our spirit must be anchored to the Holy Spirit. And the next, desire is the hand of our soul. Sabi po sa book of Psalms, chapter 40, verse 8, I desire to do your will, oh my God. Your law is within my heart. Sabi niya, I desire. Yung desire, gaano ba yung katibay o gaano ba yung tinatawag, yung hunger natin? Yung bang pagkauhaw natin dun sa kagustuhan ng Panginoon. Gaano tayo kauhaw dun sa kagustuhan ng Diyos na gawin yung kanya pong mga batas. Okay. Tiyakin po natin na yung pagkauhaw na yan ay
It's a daily basis. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, bago tayo po matulog, ay tiyakin po natin na tayo po ay yung meditation of His Word and His law ay naroon lagi. Yung kauhawan po, naroon lagi yung ating pong kauhawan. Sinasaliksik po natin, hinahanap lagi natin. Okay? And then, next, the power of knowing will give us power to do His will. The power of knowing will give us power to do His will. Pag ang tao talagang uhaw para alamin, yung isang bagay na ninanais niya, wala pong makakahadlang doon sa kapangyarihan para alamin. Okay, so tayo po bilang isang mananampalataya, ganun din po dapat tayo bilang tagasunod ni Kristo. Yung kauhawan para alamin yung kapangyarihan, para gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Knowing, okay, sabi niya dito, knowing is the avenue and or entrance of revelation. Knowing is the avenue. Parang daluyan. Yung yung bang aalamin mo, yung bang isang bagay na aalamin mo, yun yung daluyan para yung revelation o yung fresh word ng Panginoon ay dadaloy. Entrance, ito yung magiging pintuan ng bagong kapahayagan ng Panginoon. Sabi dito sa John chapter 13 verses 1 to 4, Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own, who were in the world, He loved them to the end. Okay, next. During supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Him, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hand, and that He had come forth from God and was going back to God, got up from supper and laid aside his garment, and taking a towel, he girded himself. Okay. Balik po ka dun sa una. Ang sabi niya, Jesus know that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father. Alam niya kung sa kailan niya tatapusin. Kasi kung tayo po bilang isang mananampalataya, kung tayo po ay ganito, si Kristo po ay pinadala sa lupa to save the sinners. Okay, and then alam niya rin kung kailan po matatapos, at alam niya rin kung kailan siya babalik. Kaya sabi din sa next, sabi niya verse 3, Jesus know that the Father had given all things into His hands, and that He had come forth from God and was going back to God. Alam niyang siya ay pinadala sa lupa, alam niya rin kung kailan siya babalik. Yung isinare po yung sa impartation po ni Pastor Wilbert, meron po siyang nasabi doon na about dun sa kanya pong narinig, na know how to numbers your days. So, ibig sabihin lang yan is, alamin mo kung kailan ka matatapos. Bawat panahon o bawat oras ay meron po siyang value sa buhay po natin. Meron siyang halaga. Bawat oras po natin mahalaga kasi meron tayong tinatapos. Parang ganito rin. Kung tayo po ay tinawag na, or kung tayo po ay mag-a-abroad, doon po sa kontrata, nalalagay po doon sa kontrata, sa mga nag-a-abroad, alam po ito, sa mga
nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakalagay na rin po doon kung ilang taon yung kanilang gugugulin doon. And after that, babalik po sa kanila pong bansa. O kung tayo po mag-a-abroad sa papuntang US, at binigyan po tayo ng kontrata within 2 years, it's 2 years lang. At yung gagawin po natin doon sa 2 years is to work. Hindi po tayo nagpunta doon para, hindi tayo pupunta doon para mag-tourist lang. Because meron tayong ginagawa, meron tayong ginagampanan within 2 years. Alam natin kung anong taon o anong araw tayo pupunta. Alam din natin kung kailan din po tayo babalik kasi meron tayong tinatapos na kontrata. Ganun din po tayo dito sa ibabaw ng lupa. Sa Diyos po meron po tayong assignment sa Panginoon. At sabi ng Scripture, tayo po ay foreigner dito sa ibabaw ng lupa. Sabi din niya, ang ating po citizenship ay nasa langit. So, wala po sa lupa, kundi nanos po sa kaharian ng Panginoon. Bisita lang po tayo dito. Let us know those things. Let us know those days na kung saan ilang araw pa ba yung ating pong gugugulin. Pero pag ang talagang malapit o yung closeness ng ating pong relationship, you will know how to number your days. Malalaman po natin kung paano natin tatapusin yung ating pong araw dito sa ibabaw ng lupa. At yung pagtatapos na yan, hallelujah, magiging masaya po tayo kasi yung ay pinagagawa ng Diyos, assignment po natin, nagawa po natin. At ang pattern po natin yan ay si Jesus. Ang sabi niya dito, Jesus knowing that the Father had given all things into His hand. Given all. Nung tayo po ipinadala dito, inihanda na ng Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan. Ang lahat ng ating pong, magiging pagkain po natin sa totoo lang, hindi naman talaga problema. Basta sa atin lang, ang problema lang kung minsan yung pagsasaliksik, yung pagdidiscover sa mga bagay na, sa mga materialis na inihanda ng Panginoon. Maging kaibigan, maging pamilya, siya na rin po ang pumili, siya na rin po ang nagtatag, siya na rin po ang naglagay. Okay? And then sabi niya, He knew, okay, that He will finish His assignment on earth before His departure. Again, kung si Jesus nagawa niya yung parte niya at alam niya kung kailan siya babalik, ganun din po dapat tayo. Merong essence dapat yung gagawin po natin at alam po natin kung kailan po tayo babalik. Pag nalaman mo na tapos ka na, alam mo masaya ka kapatid. Okay? Pwedeng malaman ang lahat ng bagay. Depende yan sa relationship sa Diyos. At depende sa tinatanggap po nating revelation. Okay? Jesus knew He came from the Father and He was going back to His Father. Sabi ko nga, foreigner lang po tayo dito sa ibabaw ng lupa. Ang ating pong citizenship ay nasa langit. So may kontrata lang po tayo. Mayroon po tayong kontrata. Hindi po tayo magtatagal sa ibabaw ng lupa. May darating at darating ang panahon na tayo po ay babalik sa Panginoon. Ito po yung pinakamasaya sa lahat ng mangyayari, lahat po ng yung pinakamasaya sa buhay po ng mga OFW, yung makauwi na makasama po yung pamilya. Ganon din po tayo kay Kristo. Yung pinakamasaya dapat, yung pinakaabangan po natin ay yung pagbabalik natin sa tahanan po natin, pagbabalik po natin sa Panginoon. At alamin po natin yon. Okay? Habang po tayo ay sumusunod sa Diyos. Okay? Let's go. Knowing the power of His presence. Okay. Knowing the power of His presence. Paano ba natin malalaman? Alam mo, sa patuloy po nating pag-aaral at sa patuloy po nating pagsunod kay Kristo, malalaman po natin, at the same time, ma-identify po natin. Yung bang makakabisado mo kung okay, so parang kay David, yung
ninanais niya na manahan talaga yung doon sa tahanan ng Panginoon. Kasi gusto niya maranasan yung presensya. Araw-araw gusto niya maranasan yung presensya. Doon, pagka nararanasan mo yung presensya, yung hirap ng buhay, yung mga nararanasan natin physically, may strengthen yan kasi you are in God's presence. Sabi ko nga, kahit magtatrabaho ka, pagka you are empowered by God's presence, parang wala lang kasi nare-restore yung lakas po natin. So number 1 po is the omnipresence. Sabi ito sa book of Jeremiah chapter 23 verse 24. Can a man hide himself in hiding place? So I do not see him, declares the Lord. Do I not feel the heaven and the earth, declares the Lord. Okay. So, yung presensya po ng Panginoon, hindi mo talaga mapagtataguan ang Panginoon. Si Jonah nga tinakbuhan ng Diyos pero sinundan pa rin siya. Hindi niya pwedeng pagtaguhan, hindi po natin pwedeng pagtaguan ang Panginoon. Ang langit at ang lupa ay sa Kanya. So, kung ang lupa man ay hindi kayang i-contain ang Diyos, ang langit hindi kayang i-contain ang Diyos. Pero ang Diyos kayang i-contain ang langit at ang lupa. Kasi He is the owner of everything. He is a builder of everything. So, yung presensya niya hindi nawawala sa langit at saka sa lupa. Hindi po nawawala. Nandyan lang sa paligid po natin. Nandito lang sa bahay po natin. Kaya lang, to discover God's presence, paano nga ba madidiscover? Okay? By knowing His will, by meditating His word, by prayer, yung communication po natin sa Kanya, hindi dapat yun nawawala. Sabi dun sa Proverbs chapter 15, verse 3, the eyes of the Lord are in every place, watching the evil in the good. Yung gagawin po natin na maganda at saka hindi maganda, alam po ng Diyos yan. At hindi po yan makakalagpas sa Kanyang mata. Whether that is good or evil. Okay, the eyes of the Lord are in every place. Wala yan sa CCTV na nilalagay. Ang CCTV po natin sa ibabaw ng lupa, mayroon pong limitasyon. Pero ang CCTV po ng kalangitan ay hindi kayang talunin ng mga teknolohiya na nasa ibabaw ng lupa. Yung mata ng mga gwardya, liban na, kaya kung babasahin mo the book of Revelation, merong 4 nila lang doon na punong-puno. Yung katawan nila punong-puno ng mata. At nagsasabing, holy, holy, holy to the Lord. Ito yung mga mata sa trono ng Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng pagnakawan ng Panginoon, at the same time, hindi mo siya pwedeng pagtaguan. Liban sa mga ginawa niya, mga tigatingin, tigabantay, meron pa yung talagang mata niya, talagang matalas. Walang pwedeng lumagpas. Walang sino man pwedeng lumagpas sa kanyang mata. Lahat ay nakikita. Okay. And the first king, sabi niya dito, the first Kings chapter 8 verse 27, But will God indeed dwell in the heart? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house which I have built? Okay. Di ka rin po pwedeng magtago sa iyo pong bahay. Di ka rin magtago kung saan, sa mang sulok ng iyo pong bahay. Sabi niya dito, but will God indeed dwell in the heart? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain. Hindi kayang i-contain ng heaven or heavens ang Diyos, kundi God can contain heavens. So, before the foundation of the earth, nandun na sa heart ng Panginoon yung heaven and earth. Siya may gawa niyan. And He knows maging yung kasulok-sulukan ng mundo, kasulok-sulukan po ng langit. Alam niya at naroon siya. Okay. In the book of Psalms, chapter 139, verse
7 to 10, ang sabi niya dito, "Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence?" Sabi po ni David, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there." Maging sa Sheol, sa libingan, naroon siya. So, sabi niya, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea. Okay? Kaya maging si Jonah, hindi siya nakapagtago eh. Dumating sa point na inilabas din siya. Nakikita siya ng Panginoon eh. Kung nasaan siya eh. Kung saan siya papunta, saan siya patungo. Ano yung destinasyon niya. Kung mali yung destinasyon, ibabalik ka ng Panginoon. Alam ka, ang pinakagrabe doon, kakaiba yung pagbabalik mo. Kakaiba kung paano ka ibalik ng Panginoon doon sa dati mong inalalagyan. Dati mong, yung bang original mong destiny. So, grabe ang Panginoon pag siya po ay kumilos. Okay? Not all people can experience the omnipresence of God. Okay? So, bagaman ang presensya ng Panginoon is everywhere, nasa lahat, nasa ibabaw ng mundo, nasa ibabaw ng tubig. Hindi lahat ay nakaka-experience. Sabi ko nga, kung walang deep relationship sa Diyos, you cannot experience the presence of God, the omnipresence of God. Kahit nga nasa simbahan hindi mo pa rin maramdaman. May mga tao sa loob ng simbahan, hindi nararamdaman yung presensya ng Panginoon. Kasi pag ang isang tao nakakaramdam ng presensya ng Panginoon, mayroong pagbabago yan sa buhay. Kakaiba yung testimony niya. Kakaiba siya magtrabaho. Kakaiba siya magsalita. Doon mo makikita yung kung paano totoo na ang presensya ng Diyos ay naranasan niya. At saka babaguhin ng Diyos yung tao na yung pangbuhay po natin, upgraded life natin, ay pag tayo po ay nasa presensya lagi ng Panginoon, nakakaranas ng presensya ng Panginoon, upgraded po yung buhay po natin. At saka kakaiba ang ating pong pamumuhay. At the same time, attractive po ang ating pong buhay. Because we are governed by His presence. We are governed by His Word. We are governed by His Spirit. Okay. We must know the power of omnipresence of God. God is ever present. Everywhere, at all time. Kahit saan dako ka pumunta, pwede mo siyang ma-experience. Pwede mong ma-experience yung presensya ng Panginoon. Sabi po ni Dr. Jonathan Devon, the revelation knowledge must govern our heart so that we can develop God consciousness in our soul and know the fear of God operating daily in our life. Okay? So sabi niya, the revelation knowledge. Yung the word palang revelation, kung talagang galing sa Diyos yan. Yan yung word of fresh word na natatanggap po natin. Empowered yan ng Banal Espiritu. Kasi ang Banal Espiritu at ang salita ng Panginoon is inseparable. So every time that we receive a revelation, if that revelation has come from the Lord, the Holy Spirit will confirm. So, mabilis lang ang, depende rin kasi sa response natin kung gagawin po natin kaagad eh. Okay, so, He will give us in knowledge, and that knowledge will empower us also. And that revelation will govern our life.
leading, siyang nagli-lead. Siya yung pattern po natin sa buhay po natin. Para magiging conscious din tayo kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa surroundings natin, sa buhay po natin, at sa church natin, or sa pamilya po natin. Okay? So, the omnipresence of God covered the whole earth, and He orchestrates and engineers the movement of the righteous, and subdues the intention and thoughts of the wicked. Next, God is not only present, He is also sovereign. Hindi lang po siya narito, siya rin po ay makapangyarihan. Above all actions, thoughts, and motives, He watches and observes the righteous as well as wicked. Okay, so next, nothing passes His attention and nothing catches Him suddenly. Sabi ko po kanina, walang pwedeng lumagpas sa kanyang mata. Lahat ng ating pong gagawin ay dumadaan sa kanya pong mata. Maganda man yan or pangit na gawain. Dumadaan lahat yan. Kaya lahat ng ating pong ginagawa is recorded po lahat. Maganda man yan o hindi. Kailan ka magbabago or ngayon ka magbabago. Recorded na po lahat yan sa mata ng Panginoon. And sabi po dito, God who acts in His foreknowledge will forewarn us and prepare us for the challenge before the devil even think about these schemes. So the book of Chronicles, 1 Chronicles chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you, but such as is common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Sabi niya, yung temptation na pwede nating maranasan, hindi ina-allow ng Panginoon yung mga bagay o mga temptation na hindi po natin kaya. Sabi niya pa dyan, but with the temptation will provide the way of escape. Sa lahat po ng temptation, sa lahat po ng pagsubok, meron pong inihanda ang Diyos para tayo po'y makawala. God provide everything. Yung lang, paano natin i-discover? Yung pagsasaliksik lang kung paano natin masosolusyonan o makuha yung talagang solusyon na para dun sa ating pong nararanasan, pagsubok na nararanasan. Satan and eventualities cannot strike us suddenly without God first allowing it. Bago dumating po yung pagsubok ng demonyo, dadaan yan sa mata ng Panginoon. Alam ng Diyos kung kaya natin o hindi. Okay? He also limit them from this testing us beyond our endurance. Next, He also prepared the way of escape for us in a crisis. Okay? Alam po natin, sa panahon po ng crisis, iningatan din po tayo ng Panginoon. At yung manatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon is a powerful tools on how to escape. So, ang kagandahan niyan, binigyan tayo ng Panginoon ng mga gagabay po sa atin. Bukod sa banal na espiritu ay naroon po yung nagme-mentor sa atin. Na siyang nagiging gabay po natin, nag-i-empower sa atin kung paano lagpasan ang mga ito. Okay? He also prepared a way of escape for us in a time of crisis. Kaya kahit ilang pandemic ang darating, ano mga pagsubok, bagaman iba-iba yung mukha, iba-iba yung, but God knows how to give a solution. He is full of solution pagdating po sa problem.
He only allow what has been tried before all men. The next, the enemy. God is faithful to us, and He will protect us when the enemy or eventualities try to produce on us. And 1 Peter chapter 5 verse 6 to 9. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. But resist him firm in your faith, knowing that the same experience of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Casting all your anxiety on Him because He cares for you. Yung bang lalapit po tayo sa Kanya at ipagkakatiwala sa Kanya yung ating pong buhay. Alam ko, sa buhay po natin sa mundong ito, marami po tayong nararanasan. When it comes into our flesh, maging ang buhay nga natin, yung laman po natin, may boses yan eh. Maging yung mga thoughts natin is a voice. Pero, kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ito. Kasi ang solusyon ng mga bagay na ating po nararanasan ay sa Diyos pa rin. Siya pa rin yung nakakaalam ng mga solusyon. Okay? When we live under consciousness of His omnipresence, Satan's schemes and deception cannot overwhelm or overtake us. When we live under the consciousness of His omnipresence. Pag tayo po ay nananahan dun sa omnipresence ng Panginoon, alam natin na ang presensya ng Diyos is all around. Nasa surroundings lang po natin. Nasa buhay po natin. Hallelujah. Walang scheme or walang kapangyarihan na pwedeng tumama po sa atin. Ang sabi po sa Scripture, if God is for us, who can be against us? Muli po, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Maraming salamat din po kay Pastor Wilbert sa pagkakataon na ako po'y binigyan na po ako ng pagkakataon na makapagbahagi po sa inyo sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito sa mga salita mo, Panginoon. Lord, dalangin ko po na hindi lang po ito manatili sa aming pong kaisipan. Hindi lang po manatili sa aming pong puso, O Diyos. Patuloy na ito'y, Lord, dumapo sa aming pong puso at ito po'y tumubo, mag-ugat at lumago, Panginoon, at magbunga, Panginoon. Through actions, O Lord God, alam po namin, Panginoon, ang presensya mo ay nasa amin. At patuloy na ang presensya mong ito ay, Lord, nakapagpapabago sa amin at nakapagpapalakas sa amin, Panginoon. Nagbibigay contentment sa aming pong buhay, O Diyos. At sa lahat po na naaabot ng streaming na ito, Lord, yung pagpapala mo, Panginoon, ay, Lord, maaabot sila, yung grasya mo, Panginoon, ay dadaloy din po, Panginoon, para sa kanila. At patuloy na sila po'y lumakad, Panginoon, na mayroong pong kalinisan, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na magiging malapit, Panginoon, sa iyo pong Banal Espiritu at malapit po sa inyo, O Diyos. At patuloy na, Lord, ang buhay po ng aming pong mentor, O Lord God, Pastor Wilbert, O Lord, sa kanya pong ministry, patuloy, Panginoon, na, Lord, palaguin mo at patuloy na, Lord, yung salita mo, O Diyos, mga fresh word, O Lord God, fresh manna, O Lord God, na, Lord, ini-impart niyo po sa kanya, Panginoon, ay, Lord, makakatulong, Panginoon, lalo pang lumawak at matulungan ang aming pong mga
kapwa pastor, O Lord God, sa lahat ng kanya pong naaabot, sa lahat ng kanya pong pinupuntahan, O Diyos. Patuloy na ang provision mo, Panginoon, pagpapala mo, O Diyos, grasya mo, Panginoon, maging protection sa kanya pong kalusugan, O Diyos, sa kanya pong pamilya, Panginoon, sa kanya pong asawa, O Diyos, ay patuloy na ipagkaloob niyo sa kanila, Panginoon. Salamat din, Panginoon, maging dalangin din po namin, maging sa kapatiran po namin, sa SCB, Panginoon, School of Church Builder, Panginoon, na kasama po namin nagbabahagi, O Diyos, ng salita mo. Patuloy na, Lord, yung empowering of your Holy Spirit, Panginoon, ay manatili sa bawat isa, Panginoon. Patuloy ng pagkakaisa at yung kapayapaan ay laging naroon. Ito pong aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you po. Have a good day.